Sarong testamento nin makusog na pagtubod, pagkasararo, pagkamatinao, asin ang pinagsarong pagkamuot, kan komunidad, kan parokya sa Diyos, asin sa iyang simbahan. Paano po kita nagkaiguan nin retablo? The journey began in July 2025 when the Paris Pastoral Council officers gathered to discuss the proposed construction of a new retablo for our church. The initial project cost was 1.9 million pesos. And the PPC officers readily agreed to proceed. A contract was subsequently signed with the winning bidder, Gleman Corporation. However, a month later, the PPC officers learned that the materials specified for the original project might not be sufficiently durable to ensure the retablo's longevity. After careful consideration and with a desire to give our parishioners a retablo that would stand the test of time, the PPC officers made the difficult and important decision to choose the 3.7 million pesos design. It was a decision made not merely for beauty, but for quality, durability, and the future of our parish. When the new design was presented to the parish community, it naturally received both positive and negative reactions. Yet, through the patient reflection, open discussion, and the clear and heartfelt explanations of our very active and dedicated parish priest, Reverend Rafael Don Sambahon, the parishioners gradually came to understand the vision behind the project. In the end, we were united by one common desire: to give our wholehearted share in building something beautiful and lasting for our church. Thus began a journey of faith and generosity. In October 2025, we held a dinner for a cause, one of the first major fundraising activities for the retablo. This was followed by generous solicitations from benevolent parishioners, the raffle for a cause and caroling in December, and the search for Easter Angel in April 2026. Every month, people with generous hearts continued to offer whatever they could for the project. The second collection was also designated for the retablo, allowing even the smallest offering to become part of this great undertaking. Today, we are grateful and happy to share that 3 million pesos has already been paid to the bidder, leaving a balance of less than 700,000. This accomplishment would not have been possible without the generosity,
sacrifices, prayers, and unwavering support of our parishioners and friends of the parish. Our heartfelt gratitude also goes to our parish priest, Father Don Sambahon, whose tireless reaching out, encouragement, and dedication have inspired many to contribute to this mission. Donations continue to flow, and we remain hopeful and prayerful that with God's grace and everyone's continued support, the remaining balance will be fully paid this year. The retablo is therefore more than a structure of wood, materials, and craftsmanship. It is a symbol of what we can accomplish when a community comes together in faith. Every donations, every fundraising activity, every prayer, and every sacrifice has become part of it as its story. As you can also see, we have invited our dear pupils from Balogo East Elementary School and Balogo West Elementary School, together with the parents, teachers, and school heads, to witness these gracious and momentous occasions. We welcome them not only as guests, but also as the future members and stewards of our parish community. We want them to see and understand that what we have accomplished today is the fruit of faith, unity, sacrifice, and generosity. One day, they will take our place and continue the mission that we have started. For today, they are witnesses of our journey. Tomorrow, they will be the ones to continue it. Sa ngunyan, sinda ang saksi kan satong paglakbay. Sa maabot na panahon, sinda ang magpapadagos kaini. May this retablo always remind us of the loving presence of God and the intercession of Our Lady of the Holy Rosary. And may it continue to inspire generations of parishioners to come together in faith, hope, love, and service. Mga tugang, uya po ang altar, asin retablo ni Nuestra Señora del Rosario. Diyos marhay na aga sa indogabos mga tugang ki Kristo. Dakula ang pagpapasalamat asin pag-omaw sa mahal na Diyos sa dakulang balaog na regalo na itinaon niya sa sato. Kita nagkakatiripon para sa solemneng pagbindisyon kan sa tuyang bagong retablo, siring man, dedikasyon kan simbahan asin paglahid ning krisma sa altar. Ang selebrasyon na ini, iyo ang nagbubugtak sa satuyang mga puso na ang lugar na ini para sa pag-omaw sa mahal na Diyos, na kung saan ang banwaan na nagkakatiripon sa padangog kan sa iyang tataramon, asin ang pagselebrar kan Eukaristiya. Sa puso kan dedikasyon na ini, iyo ang altar, nalalahidan ngin sagradong krisma, asin ikokonsagra para sa selebrasyon kan banal na Eukaristiya.
Lugod ang altar na ini, magin sarong nagdadanay na tanda ni Kristo, ang linahidan, asin ang sagradong lamesa, na kung saan, ang sa iyang banwaan, pinapakakan kan sa iyang hawak asin dugo. Sineselebrar naman ang pagbindisyon kan retablo, na iyo ang magpapauswag kan kagayunan asin dignidad kan sagradong espasyo asin madara kan sa tuyang mga puso pasiring sa mahal na Diyos. Lugod, ang simbahan na ini, danay na maging harong nin pamibi, lugar nin pakikipag-olay ki Kristo, asin erokan kan sa iyang banwaan. Banwaan nin Diyos, ang sa tuyang selebrasyon, pamamayuhan, kan ginagalang, asin namomota na obispo, kan sa tong diocese kan Legazpi, Most Reverend Joel Z. Bailon Didi, kaiba ang mga kapadian asin mga maglilingkod sa altar. Matindog na po ang gabos, asin awiton yato ang himno sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang katuninungan mapas sa Indo kabos. Asin sa saimong espiritu. We will now have the blessing of the retablo. Brothers and sisters, today we will bless this newly renovated retablo. Images are symbols of religious devotion that express faith in various ways. Images remind us of our Lord's great love for us. They serve to increase our confidence in the power of God through the intercession of Mary and the saints. When therefore we call down God's blessing on these images, our foremost concern must be that of our Christian lives to bear witness
in the kind of witness that they have shown us. Let us now pray. Almighty, everlasting God, you do not forbid us to carve or paint likenesses of your saints, in order that whenever we look at them with our bodily eyes, we may call to mind their holy lives and resolve to follow in their footsteps. May it please you now to bless this retablo and these statues, which have been made in memory and honor of your only begotten Son, our Lord Jesus Christ, the Blessed Virgin Mary, Mother of our Lord Jesus Christ, and all the saints, and grant that all who in its presence pay devout homage to your only begotten Son, the Blessed Virgin, and the glorious apostles, martyrs, may by their merits and intercession obtain your grace in this life and everlasting glory in the life to come, through Christ our Lord. Amen. May the Lord bless and sanctify this evening. Mamigbi kita. O Diyos na lambang taon, nagbabago sa mo, kanal daw kan pagkonsagrar ka ining banal mong templo. Inanyugaan mga pamigbi kan sa imong banwaan, asin waras sa nadigdi, magkaigwanin danay na malinig na paglingkod sa imo, asin kapanuan in pagtubos para sa mo. Huli kay Jesucristo ang kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubukay asin nagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, nagtugdok si Josue nin altar para sa kagurangnan asin ipinahayag ang katugonan sa atubang kanbilog na banwaan. Ipinagigirumdom kaiyan sa sato na ang pagsamba dai masusuhay sa paghinanyog
asin pamumuhay sa tataramon nin Diyos. Hinanyugonta an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Josue. Dangan, nagpatindog si Josue nin sarong altar sa bukid nin Ebal para sa kagurangnan, ang Diyos nin Israel. Ginibo niya ini, siring sa ipinagbuot ni Moises sa mga Israelita. Siring sa sinasabi sa katugonan ni Moises, sarong altar nagibo sa gapo na dai sinapsapanin lansang nakasangkapan. Sa ibabaw kan altar na ito, nagdulot sinda sa kagurangnanin mga tinutong na atang, asin mga dolot para sa katuninongan. Sa lugar na ito, sa atubang kan mga Israelita, inukit ni Josue ang mga gapo na katugonan na sinurat ni Moises. Ang mga Israelita, kairiba ang sa indang mga lider, ang mga opisyal, ang mga hukom, asin, ang mga dayuhan na nakikihimanwa sa inda, nagtirindog sa mag-ibong kankaban nintipan nin kagurangnan, nakaatubang sa mga pading Levita na nagdadara kaiyan. An kabanga kan mga tawo, nakatalikod sa bukid nin Herizim, asin, an kabanga nakatalikod sa bukid nin Ebal. Araw kaini ang pagbuot ni Moises, nagibuho ninda, pag-abot kan panahon na maako na sinda kan bendisyon. Dangan, makusog na binasa ni Josue ang bilog na togon. Kaiba ang mga bendisyon, asin mga maldisyon, susog sa pakasurat sa libro kan katugonan. Ang lambang pagbuot ni Moises, binasa ni Josue sa bilog na katiriponan. Kaiba ang kababaehan, asin kaakian, siring man ang mga dayuhan na nag-eerok sa kaibahan ninda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang salmo aawiton. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lonely sparrow finds a home for her brood. In the swallow, a nest for herself, where she may lay her young. In your altars, my King and my Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they refreshed by spring and by rains, when dryness starts and schemes. Behold my shield, my King and my God.
Sa ikaduwang babasahon, itinutukdo ni San Pablo na an arak asin tinapay kan Eukaristiya, pinagsasaro kita nindayukot ki Kristo, asin salangbang saro. Mantang kita nagseselebrar kan Eukaristiya, lugod na midbidonta an altar bilang lamesa nin pakisumaro ki Kristo, asin magdanay na maimbod sa saiya sana. Hinanyugunta ang ikaduwang babasahon. Pagbasa, hale sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang kalis ng bendisyon na sa tong ipinapasalamat sa Diyos, bako daw yan pakisumaro sa dugo ni Kristo kung minainom kita diyan. Ang tinapay na sa tong binabaak, bakong pakisumaro iyan, sa hawak ni Kristo, kung minakakan kita kaiyan, hulita saro ang tinapay, kita gabos maski dakol, saro ang hawak. Hulita gabos kita, naghiras sa parehong tinapay. Hilinganin do ang mga taga-Israel, ang mga nagkakakan kan mga itinudulot sa altar bilang atang nagiging kahiras sa paglingkod sa altar. Ano ang buot kong sabihon? Na ang Diyos-Diyos, igwang halaga, o na ang kakanon na idinudulot sa mga Diyos-Diyos, may halaga? Mayo. Ang sinasabi ko, iyo na, ano man ay dinudulot sa altar ng mga pagano, atang sa mga demonyo, bakong sa Diyos. Habo kong maging kahiras kamo kan mga demonyo. Dai kamo pwedeng mag-inom sa kalis ng kagurangnan, asin sa kalis kan mga demonyo. Dai man kamo pwedeng magkakan sa lamesa ng kagurangnan, asin sa lamesa kan mga demonyo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Nagsabi ang babae, nahihiling ko ang saro kan propeta, ang samong mga ginikanan, nagsamba sa Diyos sa bukid na ini. Alagad kamong mga Hudeo nagsasabi na sa Jerusalem sana dapat na magsamba sa Diyos. Sinabihan siya ni Jesus, magtubod ka sako, babae, ta nagdadangadang na ang panahon na sasambahon nindo ang Ama
bako sa nang sa bukid na ini o sa Jerusalem. Kamong mga Samaritano, dainin dumidbidan sa indong sinasamba, alagad midbid mi an samong sinasamba, hulitaan kaligtasan gikan sa mga Hudeo. Alagad maabot an panahon, asin uminabot na ngani, na ang tunay na mga parasamba, masamba sa Ama sa Espiritu, asin sa katotoohan. Ang pagsambang ini, iyo an buot kan Ama, ang Diyos Espiritu, kaya ang mga nagsasamba sa iya, dapat na magsamba sa Espiritu, asin sa katotoohan. An marhay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Please remain standing for the blessing. Please make the sign of the cross. Diyos Marina, aldaw sa Sendo Gabos mga tugang. I-acknowledge ko lang po ang presensya kan sa tuyang Vicario General, si Monsignor Crispin Bernarte, ang Vicario Foranyo kan Vicariato kan San Pedro, San Pablo, si Father Jojit Borromeo. Mga tugang ko sa pagkapadi, siyempre urog sa Gabos si Father Don na kura paroko niya to digdi sa parokya kan Santissimo Rosario. Mga tugang sa Sainduman po na aniyong digdi, mga lideres kan mga barangay na nasasakupan kan parokyang ini, mga magurang asin sabi nga ni po sa Kasubago, hininguwa ng mga kaakian, magiging presente digdi sa pagbindisyon kay ning retablo tanganing masaksihan ninda ang kahulugan asin ang papel na aakoon ninda sa pag-abot kan panahon na responsibilidad na maski ngunyan paman itinatauta na sa sainda. Sa Indogabos, sa liwat, Diyos Marina aldaw po. Mga tugang ang mahal na Diyos, nagkakapira po lang na gusto kong tawan ng atensyon sa pagselebrar ta kayong pagbendisyon kan retablo asin tabernakulo. Inot, ang mahal na Diyos, maski sa presente. God is everywhere, sabi niya to. Yaon siya sa paro, sa bukid, sa dagat, sa kapalibutan, Gabos. Pero mas labi pa dyan siya. Data pwedeng sukulon ang sayang presensya, data pwedeng ilaog sa bote, data pwedeng ilaog sa kung ano man na material na lalagan, ninulitaan mahal na Diyos, urug kadakula sa Gabos na dakulang bagay, digdi sa kapalibutan, sa bilog na universo na midbid niya to sa ngunyan. Alagad, minaut nin mahal na Diyos na makipagkomunikar sa tao. Sa kapinunan kan nagpamidbid siya kay Abraham, ang ama niya to sa pagtubod, na ama man na minimidbid, maslikan mga tugang niya tong Muslim, duman-enot na nagpahimidbid ang Diyos sa tao, asin buot niya na makipagkomunikar sa iya. Sa panahon na ini mga tugang, tinukduan niya na siya pwedeng ma-enkwentro sa paagi nin altar, nin templo, arog ka na dangog niya to sa inot na pagbasa, si Josue, kan duminatong nasinda duman sa daga na ipinangako kan mahal na Diyos sa banwa kan Israel, gadana si Moises kay ning panahon na ini, si Josue na an namamayo kan banwaan, nagpatindog siya ning templo sa hali sa mga gapo na itunduman, tanganing midbidon ang presensya kan mahal na Diyos sa taho ninda.
Mahal na Diyos na sa halawig na panahon, sinubaybayan sinda. Tinabangan sinda sa tao kan kauripnan duman sa daga kan Ehipto, nadangog ta ini na istorya kan banwa kan Israel, si Paraon na nagpasakit sa inda ning halawig na panahon, alaga de sinda nalingawan kan kagurangnan. Malanganit sa paagi ni Moises, nagpamidbid ang mahal na Diyos asin nakipagtipan sa banwaan na ini. Sa paagi kan 10 tugon na itinaon niya kay Moises, digdi siya nakipagtipan sa banwaan. Asin sa halawig na panahon na nagbaklay ang banwaan na ini sa disyerto, namidbidan ninda ang mahal na Diyos sa paagi kan sa iyang tataramon, asin mga ngalasan na pinahiling niya sa inda. Asin kan duminatong na sinda sa dagang pangako, iyon ang hanip ito, nakisumaro ang mahal na Diyos sa inda. Sa paagi kay itong gapo, kay itong altar na ginibo ni Josue, ipinamugtak duman na ang mahal na Diyos kaibanan kan banwaan na nagbabaklay sa indang arual daw na pagkabuhay. Paglihis kan panahon mga tugang ini, kan panahon ni Solomon, aki ni David, nagkaigway nining mas dakulang ekspresyon ang presensya kan mahal na Diyos sa paagi kan templo na pinatindog ni Solomon duman sa Israel. Templo, sarong dakulang templo na ang ruins ang natada sa kudngunyan yaon duman sa Jerusalem, ginadayon nin mga peregrinos, ginigirumdom ang presensya kan kagurangnan. Maski nga ni ito, narumpag na. Pero sa paagi kay itong templong ito mga tugang, mas lalong ipinahiling kan mahal na Diyos ang sa iyang pagantabay, asin ang sa iyang pagmangno sa banwang Israel. Iyo pini ang inot na mahiling tadigdi sa aldaw na ini na binibendisyonan ta ang retablo, ang mga santo asin santa, asin pagkatapos kay ini ang tabernakulo man ay erokan kan kagurangnan. Yaon digdi ang mahal na Diyos, presente siya sa satuyang buhay. Nag-i-erok siya sa templong ini, sa simbahan ini, digdi sa indong parokya. Gusto niyang ipaaram sa indo, siring na kanaaraman nindo, dadanay siyang makikisumaro sa indong paglakbay bilang sa iyang banwaan, bilang banwaan ng Diyos. Urog na ngunya na taon na kita nagsiselebrar kan sa tuyang Diamond Jubilee bilang diocese. Kung sain ginigirumdumtan na kita 75 ng taon bilang sarong simbahan na binindisyonan, inantabayan, asin ngunyan sinusugo kan kagurangnan na magpadagos na bilang sa iyang simbahan. Nagrurukyaw kan sa iyang mga karahayan, nagpapasalamat kan gabos na balaog na itinaw niya sa sato, asin nagmimidbid sa mahuyo, mapakumbaba, asin dayupot na pagpasalamat kan presensya niya sa tahaw niya to. Asin ang mga templo, ang mga simbahan, arog kay ningunyan, garantiya na ang Diyos uya sa sato. Ikadua mga tugang, bako lang po siya presente sa iyang templo. Pag-abot kan kapanuanin panahon, igwa pa ning ginibo ang mahal na Diyos na karahayan sa banwaan. Banwaan na naka-eksperyensya nin makuring kadikluman, asin naglalakaw sa banta nin kagadanan, nin hulitan, an enot niya tong mga magurang nagkasala, si Adan asin si Eva, pagtalikod ninda kan pakikipagtipan kan Diyos sa inda duman sa hardin kan Eden, pinadagos ninda sa kinaaban ang diklom kan kasaalan asin kagadanan. Nawaraan pakikipagtipan kan tawo sa Diyos, alagad dai kita giraray pinabayaan kan kagurangnan. Sa pagliis kan panahon, sabi ko ngani, nagpamidbid ang Diyos sa paagi kan templo, kung saan siya minidbid, sinamba, alagad, bako ini ang katapusan kan ekspresyon kan karahayan niya. Tapag abot kan tamang panahon, ipinadara niya ang sa iyang bugtong na aki na si Jesucristo, tanganing ibalik sa sato, ang original na dignidad niya to bilang mga aki kan Diyos. Matanos sa satong buhay, malinig sa satong karahayan, patusnin katutuuhan, katanusan, asin pagkamuot, nagikan sa mahal na Diyos. Asin ini,
ipinahiling sa sato ni Hesu Kristo na sa iyang aki. Naging tao siya arog sa sato. Namundag siya ki Birhen Maria asin nakisumaro sa satuya. Sagkod na kundi naroon siya duman sa krus. Asin ining pagsakit niya duman sa krus, iyuman ini ang naging dalan tanganing ibalik sa sato ang nawara tang kamurawayan, dignidad asin buhay. Sabi ko, dahil ini kan kasalan ni Adan asin ni Eva, an sa tong inot na mga magurang. Pero dahil sa sakripisyo ni Kristo, an kahoy kan krus, nagbawi kan kondenasyon duman sa kahoy kan hardin kan Eden. Ninhulita sa kahoy na kunsain natintaran an sa tong inot na mga magurang, kan halas na si Satanas. Sa paagi man kan kahoy kan krus, ibinalik sa to ang buhay na nawara ta. Si Eva na iyong naging dahilan kung natatak inako itong bawal na bunga. Asin kung sa iman ang nagtao ki Adan na nagkakan kaini asin sinda nagkagaradan, ang bagong Eva ngunyan mga tugang daing iba kundi si Santa Maria. Na sa pagtindog na duman sa pamitisan kan krus, inako niya ang sakripisyo nin sa iyang aki, nakisumaro siya duman, asin siya man naging kabtang kan pagliligtas kan sa iyang aki. Kaya nga ni po, digdi sa tong diocese, ang titulo ni Santa Maria, ina nin kaligtasan. Bako siya para ligtas, kundi ina siya kan tagapagligtas. Kaya inaapod taman siyang Mother of Salvation, ina nin kaligtasan. Iyo ini mga tugang ang rason kung natataigwan ning tabernakulo ang mga templo kan mga katolikong simbahan. Ninulit adigdi sa tabernakuling ini, sinasaray ang konsagradong ostya na inot, ang tada ka ini, tinatao sa mga may helang, asin mga gurang na di nakaka-attender kan selebrasyon kan misa, digdi sa laog kan simbahan. Pero ining tabernakulong ini, iyo ini ang mas konkretong ekspresyon kan presensya kan mahal na Diyos. Bako lang ining templong ini, kundi ang konkreto, physical, pero misteryosong presensya kan Diyos sa tahaw ta. An ostyang yaon dyan na sinasaray kan padi pagkatapos kan misa, kung ini may natatada na mga ostya dyan sa kupita, pagkatapos na pakumunyonon kamo, ini si Yesu Kristo. An akit kan Diyos na nagsakripisyo kan sa iyang buhay sa krus, asin ngunyan, sa pagtao niya kan sa iyang sadiri sa sato, itinatao niya sa sato ang kamurawayan kan bagong buhay, huli kan sa iyang pagtubos. Iyo po ini, ang ikaduang kahulugan, kan sa tuyang pagbendisyon ngunyan sa aldaw na ini. Bebendisyonan ta ang tabernakulo, tanganing pagirumdumon kita, na bako lang ini Diyos, na sa tong sinasamba kundi Diyos ni Hesu Kristo, na nagsakripisyo kan sa iyang sadiri sa krus, asin ngunyan tinapay na binabaak, inihira sa sato, tanganing kitaman maging tinapay para sa iba. Asin iyo ini, ani katulong punto kan pagsilibrar ta. Magayunon ining retablo. Magayunon sa kasubago, pag-introducer, palsok pa ilaw, magayunon ng dati, pero kan inilawan, mas lalong guminayon asin kita nagparakpakan. Salamat kan pagpagal, bako lang ni Father Don, kundi kamo na nagsuporta, nagtabang, nagtao kan sa inyong panahon, yaman, asin kung ano paman na serbisyo, tanganing mangyari ining retablong ini. Magayunon mga tugang. Naobserbaran nga ni na siguro tanganing maging mas magayon pa ini, kadakol pa kamong gigibuhon. Ining mga side altars na ini, mas magayunong kuntimbangon, sa gayon kan retablo digdi sa tahaw, ining sa indong lanob, kisame, pagayunon pa, pero nasa sa indo yan. Alagad, asin ini, paghun ako, ang mas importanteng mensahe ngunyan. Paggayunon man ining retablong ini, arog kan gayon ini. Gibuhon man nindo ining air condition, ining simbahan nindong ini. Dagdagan po nindo ini kung ano pa man na mga palamuti, samno asin ano pa, na makakatabang tanganing ipag-urgulyo nindo an sa indong simbahan. Kung an sa indong mga buhay nasa kadikluman, daini ning saysay. Samnuhan man nindo ining altar nindong ini, pero an altar kan sa indong mga buhay, pano ning ati, kasalan asin karatan, daining kamugtakan,
ang simbahan na ini. Taan tunay na templo mga tugang, an kada saro sa sato. Sabi ini ni San Pablo sa mga taga-Roma. At amanan nindo an sa indong mga sadiri, takamo ang templo kan Diyos. Asin ang templong iyan banal, papagdanayan nindo. Sabi pa ni Juan sa saro sa mga surat niya, ang sisay man nagsasabing namumutan ko ang Diyos na dain niya nakikita, alagad kinakaungisan ang sa iyang tugang na nakikita, utikon ang tawong iyan. Masamba kita sa kagurangnan na sa totoo lang dahil man talaga nahihiling, nagtutubod lang kita na si Kristo presente sa Eukaristiya, nagsasamba kita sa kagurangnan sa paagi kaining mga santo na nagpapagirumdum sa to kan karahayan ng Diyos. Pero kung pagluwas sa dyan sa satong harong, maati ang satong mga altar, ang altar nin satong buhay, masasabi ta kaya mga tugang na nagsasamba kita sa mahal na Diyos? Sabi nga ni po sa ikaduang pagbasa, duwang klase ang templo. Ang templo kan Diyos, as in ang templo kan demonyo. Sain kamo? Ano ang templo kan sa indong mga buhay? Ano ang templo kan sa indong mga harong as in komunidad? Sinasamnuhan kaya nindo nin karahayan, nin katuninungan, nin pagpatinarabang tabang as in pagmangno sa mga nangangaipo? Pinoproteheran kaya nindo ang may aki nindo na inay maging biktima kan karatan, asin mawaranin paglaom, huli, tanadidisganar, di nakakamati nin pagkamuot sa indang mga magurang. Sarota po yan sa mga dakulang concerns kan sa tuyang banwaan ngunyan. Ang mental health kan sa tong mga kabataan. Nata taigwanin mga aki na nagbibitdit ning badil, tanganing gumadan asin gadanon an sadiri. Natataygwanin mga kaakian na nag-uugot, nagbibitay, naglalaslas, tanganing dumulag na sa kinaban. Ninhuli siguro, tadeng kamugtakan ang kinaaban na aram ninda. Ninhuli siguro, taday sindang namamatayan na pagkamuot o pagmangno. Ninhuli siguro, tan paghiling ninda sa saindang sadiri, bakong altar na magayon na sinasamnuhanin pagkamuot asin karahayan, nin pag-urgulyo, asin pagpadaba kan sa indang mga namumutan, kundi sarong pandok na daing kamugtakan. Sarong altar na nalingawan asin pinabayaan. Sarong templo na dinuhagi, rinatakan, asin inabuso, kan mga tawong pinagkatiwalaan ninda. So anong saysay kaining templong ini mga tugang, kung arog kayan an sa tong mga altar sa kinaban? Ano ang saysay kaining pagpagalta na pagayunon an sa tong altar asin retablo, kung an sa tong mga altar sa satong kinaban, lapa, madiklom, asin templo kan demonyo. Nasa sa indo po ang kasimbagan kaini. Biniyayaan kita kan mahal na Diyos kaining retablong ini. Pinagalan nindo, pinagtarabangan, as ini pinahayag nindo ang sa indong pagkasararo bilang banwaan digdi sa parokya ni Nuestra Señora de Santissimo Rosario. Yaon si ina, danay siyang mag-antabay sa indo. Pero kung paano nindo sisimbagon ang agyat kan panahon sa indong araw-aldaw na pagkabuhay, diyan siguro po masusukol kung tunay na magayon ang retablo kan sa indong altar. Ang retablo kan sa indong mga buhay, kan sa indong mga harong, kan sa indong parokya. Magpasalamat kita sa mahal na Diyos. Umawon ta siya sa padagos niyang pag-antabay sa sato. Asin hagadon ta na sa satuya man nakakayahan sa tabang ni ina Nuestra Señora de Santissimo Rosario, ina nin kaligtasan, asin ang mga santo na satong minimidbid sa sato nagtatabang, maging malinig man magayon, asin pano ning samno ang mga templo kan sa tuyang buhay. Congratulations po sa Indo Gabos. Asin maray na aldaw sa Giraray. Please all stand.
My friends, let us now ask the saints to support our prayers to God the Father Almighty, who has made the hearts of His people faithful temples of His Spirit. Let us kneel. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater de celis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancti Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis, Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virginum, Regina Sacratissimi Rosarii, Virgo de Peña Francia, Mater Salutis, Sancti Michael, Gabriel et Raphael, orate pro nobis. Sancte Ioannes Baptista, Sancte Iosef, Sancte Petre et Paule, Sancte Andrea, Sanctus Ioannes, Sancta Maria Magdalena, Sancte Stefane, Sancte Laurenti, Sancte Perpetua et Felicitas, orate pro nobis. Sancta Agnes, Sancte Gregory, Sancte Augustine, Sancte Athanasi, Sancti Basilii, Sancte Martine, Sancte Benedicte, Sancte Francisque et Sancte Dominice, Sancte Francisque Xavier, Sancte Ioannes Maria Vianney, Sancta Catharina Senensis, Sancta Teresita Lisieux, Sancta Laurentia Ruiz de Manila, Sancte Petre Calungsod, omnes sancta
et Sancte Dei, ora et pro nobis. Christe audi nos, Christe audi nos, Christe exaudi nos, Christe exaudi nos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Please stand. Lord, may the prayers of the Blessed Virgin Mary and all the saints make our prayers acceptable to you. May this temple which we dedicate to your name be a house of salvation and grace where Christians gathered in fellowship may worship you in spirit and in truth and grow together in love through Christ our Lord. Amen. The bishop will now pray the prayer of dedication of the church. In silence, we join him in his prayer that, as a community of believers, God may bless us with his presence as we are gathered here as a community. Father in heaven, source of all holiness and true purpose, it is right that we praise and glorify your name. For today we come before you to dedicate to your lasting service this house of prayer, this temple of worship, this home in which we are nourished by your word and by your sacraments. Here is reflected the mystery of the church. The church is fruitful, made holy by the blood of Christ, a bride made radiant with his glory, a virgin splendid in the wholeness of her faith, a mother blessed through the power of the Spirit. The church is holy, your chosen vineyard. Its branches envelop the world. Its tendrils, carried on the tree of the cross, reach up to the kingdom of heaven. The church is favored, the dwelling place of God on earth, a temple built of living stones, founded on the apostles, with Jesus Christ as its cornerstone. The church is exalted, a city set on a mountain, a beacon of the whole world, bright with the glory of the Lamb and echoing the prayers of her saints. Lord, send your Spirit from heaven to make this church as an ever holy place, and this altar be a ready table for the sacrifice of Christ. Here may the waters of baptism overwhelm the shame of sin. Here may your people die to sin and live again through the grace of your children. Here may your children gathered around your altar celebrate the memorial of the Paschal Lamb and be fed at the table of Christ's word and Christ's body. Here may prayer, the church's banquet, resound through heaven and earth as a plea for the world's salvation. Here may the poor find justice, the victims of oppression true freedom. From here may the whole world, clothed in dignity of the children of God, enter with gladness to your city of peace. We ask this through Christ our Lord. Amen. Now follows the anointing of the altar.
We now anoint this altar. May God in His power make them holy, visible signs of the mystery of Christ and His church. Lord, may our prayers ascend as incense in your sight as this building is filled with fragrance. So may your church fill the world with the fragrance of Christ. The candle is a sacramental that represents Christ's presence. He is the light of the world. As these candles are lit, we are reminded that He is the light that shines forth in our lives. This light signifies life, joy, and peace in His kingdom.
Light of Christ, shine forth in the church and bring all nations to the fullness of the truth. Mga tugang, nagkatiripon kita sa palibot kaining altar na idinidikar sa Diyos para sa pagselebrar kan sakripisyo ni Kristo. Mamibi kita sa Ama, nahali sa iya ang gabos na marhay na biyaya. May pagsarig kita na magsabi, kagurangnan hinanyugan sa muyang pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa banal na simbahan na itinukdok ni Kristo nagapsagapong patugmadan, magdanay siyang marigon sa pagtubod, asin tipuno ng gabos na banwaan sa sarong pakisumaro nin pagkamuot asin pagsamba, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa satuyang Santo Papa si Leo ikakag-apat, an satuyang obispo, asin sa gabos na mga obispo, padi asin diakono, na sa saindang pagministeryo, danay na darahon ang banwaan ng Diyos pasiring ki Kristo, na an sa iyang sakrifisyo, ginigirumdom asin pinapahiling sa altar, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa simbahang ini na ang gabos na nagkakatiripon sa palibot kaini, makasaro ki Kristo, mapakakankan sa iyang hawak asin dugo, asin mapakusog na idulot an sa indang buhay, bilang buhay na sakripisyo na nakakaugma sa Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa satuyang parokya na sa pakisumaro sa sarong tinapay asin sa sarong kalis, mag-uswag kita sa pagkasararo, maglingkod sa mga nangangaipo, magpatawad sa lambang saro, asin magin buhay na mga gapo kan banal na templo ng Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na nagtutubod na nagadana, lalo na itong mga nagsamba asin naglingkod sa komunidad na ini, pagkatapos na makisumaro sa lamesa kan Eucharistia digdi sa daga, akuon sinda sa daing katapusan na bangkete sa langit no na Jerusalem, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, ginibo mo an sa imong aki na si Jesucristo, na padi, altar asin kordero kan sakripisyo. Pinanyuga ang mga pamibi kang sa imong banwaan na nagkatiripon sa palibot kaining altar. Asin itugot mo ng pagkakandigdi kan mga misteryo ni Kristo. Magi kaming banal sa banwaan nin buhay, na dulot ning pag-umaw sa imo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Pagdolot kan atang. Sa
Mamibika mo mga tugang tanganin sa ko asin sa indong atang, kapagkanigo na ako kan Diyos amang makakamhan. Ako an manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan dilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami na sa pagrumdum kan aldaw na pinpagkanigo mong panoon an sa imong harong sa kamurawayan asin kabanalan, danay ming akuon an mga sakripisyo para sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu, Itaas ang mga puso. itinaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dahing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tasan nahihiling na harong na tinutugutan mong itugdok para sa mo, kung sa inday ka naguuntok sa kaugayan nin sa imong pamilya, sa tawan ng kaugmahanan sa imong pamilya, na nagdadalaw sa imo sa lugar na ini, mangangalas mong inuhubog asin ginigibo ang misteryo kan sa imong pakisumaro sa samo. Tadigdi, natutugdok ka para sa mo nin templo na iyo kami, asin pinapatalubo mo ang simbahan sa bilog na kinaban, sa pakisumaro sa hawak kan kagurangnan, sa good na malubos, sa pagkahiling kan katuninungan, ang langit no na syudad kan Jerusalem. Kaya kaiba kan kadakol-dakol na pasunod-sunod na mga paladan, sa templo kan sa imong kamurawayan, ikasamong inuumaw, rinorokyaw, asin ipinapaurog sa kamurawayan. Banal, banal, ang kagurangnan, Diyos mga upo, ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Panalan ay pinagiging sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan ikanangadan banal, lasinan gabos na linalang na inaataman mo, maninigong nag-uumaw sa imo, ulit sa imong aki, sa mong kagurangnan ni Jesucristo, sa bagsik asin kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos, asin day ka naguuntok, sa pagtipon kan banwaan para sa imo, tanganin pong pagsirang sagud pagsulnok kan aldaw, malinig na atang ikadolot sa imo ngaran. Kaya kagurangnan, nakikimahera kami na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinarami sa imo, tanganing mabendisyonan, papagkaning ko ang pabanalon kan iyuman sa ng Espiritu, tanganing para sa mo maginawak asin dugo kan sa imong aki, sa mong kagurangnan ni Jesucristo,
Sa iyang pagbuot, siniselebrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya pinasaluiban, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat sa imo nagbendisyon, binaak asin itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, inidudulot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuha kan kalis asin, pagpasalamat sa imo nagbendisyon, itinaw sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya. Sagod na ikaw magdaton. Kaya kagurangnan kami na nagrurumdum kan nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, patin kan makangangalas na pagkabuhay na liwat, patin pagsakat sa langit. Siring man kaming nagahalat kan sa iyang ikaduang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo kaining buhay asin banal na sakripisyo. Namimibi kami kagurangnan, hilngaan dulot kan sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan ostya, na sa pagsakripisyo kayan minaut mong maulian buot, itugot mo na kaming binabago kan hawak asin dugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan man lugod na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo. Tanganing kaiba kang sa imong mga pinili, makamtan mi ang pamana. Enot kaiba kan urog kapalad na Birhen Maria, ina kan Diyos. Kaiba si San Jose sa iyang esposo. Kaiba sa imong mga santos apostoles, asin mamurawayo na martires. Patin gabos na mga santos, na danay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining ostya kang samong pagipag-ulian, namimibi kami kagurangnan, makapahayag man lugod, kan katuninongan, asin kaligtasan sa bilog na kinaban, ang sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkanigo ang magsarig sa pagtubod asin pagkamuot, kaiba ang sa imong surugoon, si Leon sa mong papa, kaiba kan sa mong obispo si Joel, kaiba kang gabos na obispo asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayian mga panuga kay ning pamilya na binuot mong makiatubang sa imo, maugayon na ama, kay raking pagsararoas sa imo an gabos mong aki, sa inman sinda nakawarak, an mga tugang niya mong gadan, asin ang gabos na nagpapagayagayas sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini. Mabuot mong akuon sa imong kahadean, naglalaom kaming makaduman, tanganing sarabay kaming mapano sagkod paman, kan sa imong kamurawayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya, iwinawaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos namang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugo na sin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo nayaon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit, an sa mong kakanon sa aro-aldaw, itaong mo sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapawaan niya mo ang mga nakakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin kan pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulitas sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan ni tinatao ko sa Indo. Hari paglingaan sa mga kasaalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanaguan na mapatuninong, asin magkaburunyog kami, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaruhan kamo kan tanda kan katuninungan. Peace be with you.
Uya mga tugang si Jesu Kristo ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban. Palada ng mga inaapod na makinabang sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag, maoomayan. Tamano lugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo sagud sa buhay na din kasagkoran. Amen.
Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami na anbanwaan na pinabanal para sa imo, mag-ako kan bunga nin asin kaugmahan nin sa imong bendisyon, tanganing ang dinulot na paglingkod nin hawak sa aldaw kay ning kapiestahan, magkanood na magbalik sa inda sa Espiritu, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw na po. So, good morning po sa Gabos. And congratulations po sa Satuya Gabos ta supig planuhan ta. Yan. Sige po. Supig planuhan ta, pig mauta, pig tarabangan ta. Uya po nahiling ta na, asin ngunyan po, na-witness ta ang pagbindisyon kan altar asin kan Satuyang retablo. Asin siyempre po, daita ini magiginibo kung bako sa Indogabos. Kaya salamat po. Asin sa mga generous na tao. Asin kung bako po sa esfuerzos kan sa tuyang Paris Administrator na si Father Don Sambahon. Yan. Kaya po, siyempre, sangaran po kan Paris Pastoral Council, buot mi pong pasalamatan kamo Gabos na nagtarabang, na nagtaon in financial support. Lalo na itong mga pamilya na nag-ambag-ambag para maging sponsor kan sa tuyang retablo. So mga relatives ta po sa abroad na hinagadan tanintabang, paabot na lang po sa indaan dakulang pasasalamat. So mga individual sponsors, mga parishioners, na kada Domingo po, igwa po nag-o-offer ng sobre para sa retablo. Salamat doon po sa Indogabos. Siyempre, dahil ko po malilingawan ang mga katabang midigdi, ang Barangay Pastoral Council. Siyempre po, salamat po sa Indogabos. Ang sa Indong, ang sa Indo pong full support, any activities, any fundraising, yaon po kamo pirmi. Asin may maabot pa bubaga kita, sus, pangduatang dinner for a cause, sana po ang suporteran taman po giraray. Siyempre po sa mga purok leaders kan Barangay Balugo. Ini po ang katabang ko pirmi magsulisit. Thank you po sa Indogabos. So mga religious organization, Gabos na komisyon, lalong-lalo na po ang Commission on Worship sa pamamayo po ni Ma'am Donna. Ma'am Donna rin yun, salamat po. Siya po ang nag-donate kan sa tuyang red carpet ngunyan. Thank you very much, Ma'am Donna. Siyempre po, gusto ko pa rin pasalamatan sa mga naglilinig digdi sa laog kan simbahan. So mga MBG na daing sawang naglilinig kan sa tuyang simbahan, mga acolytes, asin so mga sakop members na nagtarabang po, so mga BHW po, kan Balugo, salamat po sa Indo sa paglinig dyan sa luwas. So Our Lady of Lourdes, pag-grass cutter po dyan sa luwas, salamat po sa Indo. Siyempre po sa mga school, salamat po sa Balogo West Elementary School, yan po sa mga students and teachers. Yan, so Balogo West Elementary School, yan man po sa mga students and teacher. May nahiling man po ako na mga teacher na hali sa Balogo National High School. Siyempre po, salamat po sa mga barangay council. Yan po ang barangay council kan Busay Barangay Council sa pamamayo po ni Jocelyn Pahe, ang satuyang kapitan. And so, Balogo Barangay Council ma po yan po si Kapitana asin ang sa iyang pag-iriba. Salamat po sa Indogabos. Asin po, siyempre, gusto ko pong pasalamatan sa mga lectors, commentators, sa mga lay ministers, mass collectors, choir, EMHC, asin ang satuyang guest choir ngunyan, hali pa po siya sa sinda po ang Albay Cathedral Youth Choir. So, palakpakan ta po, Sinda. Okay. Salamat po. And ang magpapadagos po kan pagpapasalamat si Father Don. Father Don.
Good morning. Gurutom na po kamo. Kay Pamain. Siring sa awit kan sa tuyang mahal na ina, sabi niya, my soul proclaims the greatness of the Lord. Iyuman iningon yan ang sa tuyang awit bilang sarong komunidad, pano ning pagpapasalamat sa satuyang mahal na Diyos. Kaya palapagantaan sa tuyang mahal na Diyos. Ang okasyon na ini mga tugang, nagpapahig sa tuya ni katotoohan na ang mahal na Diyos na nagpapabaya sa satuya. Amen? Ikadua, dahil hindi posible kung kita nagpapamikbing sa iya. Kaya ni posible, nagiging posible. Kaya yaon kita ngunyan sa atubang kay ining retablo asin altar, ninulita sa biyaya nin mahal na Diyos. Sa primero, pinaguna-una niya to, daita kaya. Kaya pagkan pigpresent ko so plano, sa enot, nagparaurulok-ulok sa naso PPC. Mahalon ngaya, Father, daita kaya. Pero, linhulikan, kusog min buot, nagpamigbi kita, nangyari ining pangiturugan niya to na mas pagayunon ang sanktuaryo kan sa tuyang mahal na ina. Kan nagpupuon ining proyekto, nagparapangadji ako kay San Jose, sabi ko, San Jose, tabangan mo kami na mas pagayunon ang harunggan sa imong mag-ina. Si San Jose tunay na provider. Kaya puon kan pagpuon kay ning proyekto daing putol ang pagtao nindo kan sa indong biyaya sagkod ngunyan. Kasuhapon may na-receive akong anonymous abo magpamidbid nagtaon nin 3,000. Kaya minsan dikit mga padiit-diit na pigo-offer nga to pag natipon dakulang biyaya. Kaya so 3.5 million na babayadan ta, ang sa tuya na lang na pigtitipon, nasa 700,000 plus na sana. O, bako na milyon, palapagan niya to ang sa tuyang mga sadiri. Kaya yaw ng sa tuyang dakulang pasalamat sa gabos na nagiras kan sa indang biyaya, asin sa mga mahiras pa. Ang kagayunan kay ni mga tugang, ang kadaklan sa mga nagtao nagtabang, halik po digdi sa tuyang parokya, sa mga barangay na sakop kan sa tuyang parokya. Nagkapira lang po ang hinagadan ko sa luwas, aro kan Solidaritas Credit Cooperative, no? Para utang si Father. Nagtao po si Daning Tabang sa tuya, nagtaon ng tabang si si Dr. Randy Asuncion. Yaon po siguro sing nadigding mag-agom, di ko po nahiling si Engineer Luna na taga Legazpi po. Yaon man po siya digdig. Kaya dakulang salamat. At sinang kadaklan ka ini halik digdi sa satuya. So padiit-diit na tinatao, natitipon niya to. Yaon ito gabos ng mga pangaran po nindo duman sa ledger day ko garing dara. Dakulang salamat sa mga dai na babanggit. Ang mahal na Diyos po ang matabang asin mabalos po sa Indo gabos. Siring man gusto kong pasalamatan ang mga kapadian na yaon digdingon yan. Pamitbig ko po sa Indo saro-saro, dit man sa naili. Si Father Erwin Piraha, Mission Priest. Kan palanog, pero mabalik na sa kamalig. Si Father Babe, yaon po siya ngunyan dyan sa Carmelite, sa Kawa-Kawa. Ang sa kuya pong barkada, si Father Roddy Shapno, nakasain sa katedral. Masunod po ang sa kuyang my beloved rector, Canaco High School, si Father Dave Ramoso. Yaw po siya ngunyan sa Tagas, Daraga.
Si Father Nomer, nakasign po dyan sa Satuyang Mother Parish sa UWAS. Si Father Matt, nakasign po sa Pulangi. Siyempre po, ang bagong padi na ordenan pa sana. Si Father Jason, ang Aki Kanbalogo, taga Busay po ini. Si Father Chody Kamba, mission priest, duman po sa Peña Francia, Daraga. Si Father Bok Lungasa, mission priest, duman po sa Marigondon, Piudoran. Masunod po, Professor Quinican College, si Father Paul Octemia. Ini man po mabuoton na Professor Mikan College, si Father Pau Barandon, ang Vicar Foreign kan Vicariate of St. Stephen. Si Father Edison po, yaon siya ngunyan sa Chinese Chapel sa Tabaco. Sabi nimo, may duwadang klaseng simbahan. Simbahan kan Diyos, simbahan kan demonyo. Hindi po para palayas ng demonyo. Exorcist kan sa tuyang diocese, si Father Fred Naga. Kaya kung may mga demonyo ka mo, magdulog kay Father Fred. Ang masunod po, ang sa tuyang Vicar Foreign kan sa tuyang Vicariate, Saints Peter and Paul, Father Judith Borromeo. Ang katanin niya, si Big Boy, and Vicar Foreign kan Vicariate of St. John the Baptist, Tabaco, Father Ed Rami. Masud po naging kura ko ini, bago akong padi, paghalik ko sa Piudaran, nasa'y na gusto malinaw, si Father June Chabinilla. Ini man po, aki kan parokya ta, sakop kan parokya niya to, si Father Dennis Postrado. Siya po ang kurakan sa tuyang Mother Parish sa UWAS. Kaiba niya po duman si Father Noman. Si Mons Crispo at sa tuyang Vicar General. Salamat po Mons sa perming paggiya at pag-antabay sa Kuya Digdi po na nagdigdi ako. Kan nagdigdi kami ni Mons, sabi niya, hilingon ta sa nangayaso balugo. Pagabot mi digdi, ipawalak na ako. Takay po na ninpadi digdi sa tuyang parokya. Mons, salamat po. Marahay sa ino. And of course, ang sa tuyang presider ngunyan, ang sa tuyang namumutan na obispo, si Bishop Bong, maski nga ni pano-pano ang sa schedule ngunyan na bulan asing sa masunod pang bulan, na isingit niya ini sa tuyang okasyon. Kaya, Bishop, dako lang salamat tabi sa sa. Salamat po sa mga religious sisters na yaong po digdi si Mother Cleope as sa iyang pag-iriba. Palapakan po niya to, yaon po sila dumain sa likod. So, sisay pa. So, yun yung mga tugang. Tungkusan niya to itong sinabi sa tuyan ni Bishop na misnahan gurano kagayon ang simbahan, ang altar niya to. Kung makanusman ang sa tuyang buhay, dayan ning halaga. Kaya mga tugang, pagluwas na dyan sa pinto kay ning simbahan, daradara ta ining misyon, pangapudan, imbitasyonin kagurangnan, pagayunon taman, ang tunay na harong, eerokan nin mahal na Diyos, iyoan sa tuyang buhay. Kaya siguro, pag Domingo, dapat mapanunay sa tuyang simbahan. Kung gusto po nindo magkumpisan, pero may yaon po ako dyan. Lalong-lalong pag first Friday, may Holy Hour kita digdi. 6:30 pagkaaga,
nagpapakumpisal po ako dyan. Kaya, kung gusto nindo, nalinigan, anerokan ng Diyos, dahil matakot magkumpisal. Kung nabo nindo mamimpidan, may nakataklog mang baga dyan na kumpisalan, dahil kuman kung mahihiling. Ano po? Kaya, ini ang masunod na misyon na dapat ang pagayunon, ang sa tuyang buhay. Lalo-lalo na sa mga daing nagsisirimba, arag dahon tasinda, pasiring sa harong kan sa tuyang mahal na Diyos. Amen? Amen. Salamat, Tabi. Ang kagurangnan mapa sa Indo. asin sa saimong espiritu. Idukuan payo sa paghagad nin bendisyon. Ang Diyos, kagurangnan nin langit asin daga, nangunya nagbunyog sa Indo sa pagrumdum kan pagdidikar kaining simbahan, asin pagbendisyon kan retablo asin altar, gibuhon niya madlugod kamong nagsusupay sa langit nun niyang bendisyon. Amen. Amen. Itugot niya lugod na kamumagin sa iyang templo, asin ni erokan kan Espiritu Santo, na nagmamauot na ang gabos na mga aking nagkasiriblag, tiponon sa katuninungan kan sa iyang aking si Yesu Kristo. Amen. Mantang kamong maugmang nalinigan, mag-ako sa Diyos na nag-ierok sa sainduman sana, asin magkamit kan pamana nindaing tapos na kaugmahan sa kaibanan kan gabos na santos sa kalangitan. Amen. Asin, bendisyonan kamo gabos kan Diyos na makakamhan. Ama, asin aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora del Santísimo Rosario! Viva!